Tayo. Tanong ka. Yun na, ma'am. Live nga, Len. Live na, ma'am. Sige, mag-share-share muna ako. Share-share muna tayo. Yan, okay. Teka, paano ba to? Paano ba ako mag-share? Yung share. Pagudpud naman, no? Ilocos Norte. Yeah. Hapon. Hapon. Oops, hapon. Usapan. Paghahanda. Laban sa pag Okay. Alright, we are live now. Magandang hapon po sa inyo mga ka-Pix Pro. Magandang hapon sa iyo, Mr. Chair and our Executive Director, Kuya Primo Redoble. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Ganon. Magandang hapon sa lahat. Alright, we are live now. Magandang hapon po sa inyo mga ka-Pix Pro. Magandang hapon sa iyo, Mr. Chair. Mag-feedback ako ah. Ayan, at share lang tayo sa ating FB Live, no? Para mas marami tayong ma-reach na ating mga kababayan, no? Regarding our topic for this afternoon. Right. It's 69 days to go before Christmas. Handa na ba kayo? Our executive director, handa ka na ba sa iyong mga pangregalo sa Pasko? Yeah, may handa na ako sa aking Star Chocolate. Oo nga pala, yung iyong tsokolate, no? Hindi ko naman ibo-broadcast, no, ED, na ang iyong tsokolate ay isa sa pinakamasarap na tsokolate. Na yung tableya Naman, mo, hindi ko naman ipo-promote. Yung tableya ni Executive Director Primo Redoble ay isa sa pinakamasarap na tableya na aking natikman, no? Hindi ko Sino na naman, nandito? ha? Sino na nandito na ano natin? Tayong tatlo at si Lenlen. Hindi ko naman ibo-broadcast, no, ED na yun. Parang merong, ano, bakit? Sa akin galing. Sa iba. Ayan, okay. Kaya para sa mga gustong makatikim ng masarap na tableya, paki-contact lamang si Kuya Primo. talaga. 'Di ba? Talagang one of a kind at talaga all natural. Puti and pure tablea. Pure at organic tableya. Ayan, okay. Afternoon, So, bro JV. Si JV, kasama ni BP Sheila to sa Acumena. si JV Hagonoy. Hmm. Ayan, magandang hapon sa iyo. Alright. At ayan, mag-hi din ako sa aking kaibigan na nag-celebrate ng birthday, no? Si Rigol, magandang happy birthday sa iyo. Si John Paul Dusaran, good afternoon mga ka-Pix Pro. Ayan. Pagka nag-message kayo, paki-shoutout naman kung saan kayo galing para malaman Si namin. John Paul, ano natin to, cyber warrior natin to. May deployment ngayon sa Cebu sila. Okay. At Mr. Chair, babanggit ko lang no, yung congratulate ko lang din ang PNP ACG
para dun sa nakaraang summit, no, na ginawa nung last October 9. Congratulations. It was Yes, a huge success it was a huge success. And of course, the recently concluded Castle Siege 3 ng ng Philippine Philippine Air Air Force, Force. Yes, was hosted by Philippine Air Force. yes, it was a very, very successful event. So congratulations sa inyo. And Si Nico Navarrete. si Nico Navarreto, fan yata ni ating executive director. Sabi niya, "Hi Sir Primo at Angel." Pati si Sir Angel pala, si Mr. Chair. Good Good afternoon. afternoon po. Si Maria Rica, Raterta, good afternoon, mga ka-Pix Pro. Ayan, okay. At ito si John Walnut Castillo. Ito, lagi ko talaga ito nakikita, nakikinig sa atin. Or, I mean, lagi nakanonood sa atin. No? John, magandang hapon sa iyo. Ayan. Okay. So, we are hoping to have yung ating mga officers din, no, from different chapters to join us, hopefully, para dito sa topic natin na to. Si Zero Trust nagtatanong, ano po ang topic nyo ngayon? Lindol. Topic ngayon, Lindol. Yeah, Zero Trust, if you have your inputs or, anything that you can share to help us be even more prepared sa lindol. So, type mo lang para maibahagi natin sa ating mga kababayan. Nag-invite tayo ng mga eksperto sana, pero siyempre, ano sila ngayon busy sila din sa mga interview din nila, tapos kinukuha sila to do lecture siguro. Yeah, oo. Wala tayong na kuhang magbigay alam sa atin ngayon kung anong gagawin natin, kaya tayo na lang. Tama naman yan, Mr. Chair, no? Ang ating mga kaibigan, no, na masasabi natin eksperto sa mga ganito ay very, very busy. Naiintindihan natin yan. Kaya, Mm. pero hindi naman natin pwedeng ipalampas ito, di ba? So, Oh. because this topic is very timely. Saka Okay? ako, may experience ako, 1990 sa Dagupan ako nun. Uy, parang hindi pa ako, Lakas ako. wala pa akong ano niyan Miss Corina from UMAC, hello. Yeah, and then si Ken Nafarrete, good afternoon sa inyo. Ganon din si Wayne Moore Simbulan. Yeah, magandang hapon. Si Jean Jensen. Zin Jensen, yeah. Ano kaya to, si Vicente And na sinasabi niya? yeah, si Mac Johnson Yeah, si Jean Jensen, palagay ko ito na yung sa certificate niya. Binigay naman niya. Maya pa ito, Jean, ha? But thank you. And mag-stay ka up to the end para mas may matutunan ka. Si Jeremy. Jeremy Yes, from Mr. UMAC Chair. also ito. Good From afternoon, Jeremy. UMAC, yes, of course. Magano kayo dyan dahil kukuha kami ng mga OJT dyan. Oo, maganda kayo, ha? Jeremy, kukuha ng OJT, si Mr. Chair. Si CJ Ventura from Muntinlupa. Ayan. Magandang hapon sa'yo. Meron na agad tanong si Jean Jensen. Jean Jensen, ilalagay namin, we will pin this and we will discuss this in a while. No, yung tanong. So, but yeah, babanggitin namin ito. At pumapasok na po ang ating Central Visayas, PixPro Central Visayas President, si Pres Royden Rusiana. Hello, Dito. Pres. Maayong hapon, Pres Royden. Pres Royden.
At saka si Yes, BP Alvin. may hapon, may hapon. Ayan, Pres, maagang may hapon, hapon. Pres. Yan, mabuti. Oo. At syempre, ang ating Naimbag nga malamyo, sir, ma'am. ayan, hello sa iyo. Dok, parang pumapayat ka yata, Dok. Oo nga eh. Anong gusto nyong merienda po? Hindi totoo, para ang ganda ng ano mo ngayon, build mo ngayon. Ay, Ano ka ba? Healthy diet ka ba? Or ano? on fasting po. Wow! Fasting, very effective. Fasting talaga, very effective. Yes, it is. Ganda. It Ganda. is very effective, yes. Oh, speaking of fasting and diet, Mr. Chair, dahil nalalapit na ang, should I say, parang feast month dahil December, no? Baka pwede rin natin sigurong i-topic yung diet and Kasi health is a cybersecurity issue. yeah, health is a cybersecurity issue. So yeah, pwede rin. I-ano natin yan. Pwede natin i-schedule yan, calling our Secretariat Len. Meron akong kilala noon, napaka-unhealthy. Yeah, Kaya na atake. right. Ayan. Dahil Magandang hapon din kay Adrian Borja Santos at si Doc Perez. And si Leia din, si Leia from University of Makati. Hello sa iyo. si VP ng NCR chapter, si Attorney GV. Good afternoon, inaanak. Good afternoon sa iyo, Attorney GV. At si Sian Kel Lim. Si Leia din is from University of Makati. Yes, Mr. Good. Chair, si Jean Jensen pala ay taga Negros Occidental. Yung kaninang may tanong na. So, sinasabi niya, I'm from Negros Occidental. Yeah. So, Sa Negros Occidental. Bacolod. 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 Yeah. Okay. So, pwede kaming pumunta dyan, Jean. Lagi mo tayo doon. Yeah, oo nga. Meron tayong Bacolod chapter, tapos meron na tayong Kamsu Junior Peaks Pro. Nihintay lang natin kung magbubuo yung Lasal ng Junior Peaks Pro. Yes. Actually, kanina nag-interview kami ng mga siyam na mag-intern na taga Bacolod. Hindi, taga Bacolod at taga Aurora. Okay. That's good. That's good. Naku, lumalawak na talaga kayo, Mr. Chair. Si Adrian, tinatanong niya kung meron sa Central Luzon, Pampanga Province. Wala pa tayo dyan. Kasi yung Bulacan chapter president incoming natin, hindi ko na alam kung ano na nangyari sa kanya. Huwag nating pangalanan, no? Huwag natin pangalanan, baka mabulunan. Ayan. Ito pa, meron si Richmond ulit from University of Makati. Good afternoon sa iyo, Richmond. Luis Avila. Sabi nila si Kian. Kin o Kian? Kian. Oo, si Kian. Kian Andrew. Ayan. At si Clarence din from University of Makati. Ayan. Diba? Si Zoro pala. Zoro Onjanko. He's also from UMAC. And si Janice Escolar, magandang hapon po. And she's also from the University of Makati. Ayan. Alright. Madami-dami na rin tayong mga nakasubaybay ngayon sa ating episode. Mr. Chair? So mamaya mag-greets pa rin tayo ng ating mga, or rather mag-shoutout pa rin tayo sa mga nagpapa-shoutout, but Janice din. Si Janice from University of Makati din. Oo nga, oo, yun nabanggit ko. Si Meron tayo, Zorro. The Mask of Zorro.
Yes, we will have an event, no, sa University of Makati very soon. Malapit na tayo. Yes, malapit na and excited na kami to go to University of Makati. All right. So, Mr. Chair, we will proceed with our, no, with our shout outs later. Okay. Sige, But ano natin to? Si Pres Roy din, magbukas ka ng CCTV mo. CCTV, video camera mo dyan. yeah, okay. Yung ano mo dyan sa Cebu. Yeah. Oh, wala si ano, si VP Alvin. Baka na-disconnect siguro yun. Disconnect, oo. Ayan. Okay, so magandang hapon muli sa inyo mga ka-Pex Pro. Sa Yun, no? ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng konting detour from our usual cybersecurity awareness, no? Where we talk about firewalls and etc. etc. This time, we go beyond the cybersecurity. As importante rin, no, na we do get ourselves prepared for the tremors, no, or yung mga earthquake, no, with the recent happenings in the Philippines, most especially dun sa Cebu and Davao. So we are here. We are no experts, but we will try our best to come up with solid preparations, no, sa ating mga kababayan para dito sa sinasabing lindol. Okay? So, and for those of you who are listening or watching us, if you have inputs, please just type it in para mabasa namin at makapagbigay tayo. Bigay natin rather sa ating mga kababayan. Right? So, Mr. Chair, ikaw ang unang bibigyan ko ng pagkakataon to give your insights on the recent happenings or rather your experience about the earthquake. Alam mo, ang daming magagandang nakikita natin na mga mga suggestions sa mga experts, no? Unang-una, yung earthquake drill natin sa araw. Nangyari yung earthquake sa Cebu gabi. So, hindi nila alam ngayon kung paano ba tayo respond sa earthquake sa gabi. Tapos sabi magdala ng go bag. Wala yatang nakabitbit ng go bag ng earthquake drill na yon eh. Naalala ko lang, isang doon sa pinagtrabahuan natin sa Makati dati, sa building na yon, nag-conduct ng hindi ko na maalala kung anong tawag nila doon, pero yung mga kinauukulan, nag-conduct ng lecture kung anong gagawin mo pag nag-earthquake. Nasa 11th floor yata yung office namin noon eh. Sabi nung nagkakandak nung seminar, kung nasa 11th floor ka, tumakbo ka palabas. Kung nasa 12th floor ka pataas, tumakbo ka pataas. So tinanong ko siya, ano ba yung pinakamatagal na earthquake? Seconds lang. Gano'ng katagal tumakbo pababa? Minutes. So bago ka pa nakalabas, tapos na yung earthquake. At dahil lahat kayo magtatakbuhan doon sa sa exit stairs. Katulad nung naglabas ng isang video, nag-post ng isang video, nagkumpulan sila ngayon doon sa earthquake sa exit stairway. 'Di ba? So, parang may mali. Ano ba talaga ang gagawin natin? Kapagka may pagkalumindol, 'di ba? So, sinasabi nila duck cover and hold ka. Wag kang tumakbo. Kasi baka pag tumakbo ka, makakaroon ka ng injury or matamaan ka. So, tama 'yon, pumasok ka sa ilalim ng table para maprotektahan mo. Pero
Yung earthquake drill natin nga sa umaga, sa hapon, paano 'pag sa gabi? Ano bang gagawin natin? Yan. Sige, kayo naman. Okay, yeah, Mr. Chair. Kasi daw, Mr. Chair, kapagka sa gabi ang earthquake drill, magbabayad pa yung mga kumpanya sa mga mag-e-extend. Well, that's just a Ito, comment on the side. it, Okay, let's it, hear it itong from story let's ko. hear it from our executive director. Yeah, this is not my own personal experience. Experience ito ng isang safety officer namin sa Paper Industries Corporations of the Philippines dati na nag-migrate sa US. Okay? Porque safety officer, alam niya yung big one na mangyayari sa LA, every day he was prepared. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, kahit saan siya pupunta, chine-check niya yung go bag niya. For more than 20 years sa Amerika, walang lindol na nangyayari. Ngayon umuwi siya sa Bohol. Pagdating niya sa Bohol, lumindol. Yung pinakamalaking lindol, pinakamalakas na lindol sa Bohol na nangyari. Sabi niya, pre, kahit kandila, wala akong na-prepare. Yeah, it's funny, but the lesson there is never let your guards down. Kasi kung nag-prepare tayo ng unexpected na pangyayari like lindol, kahit saan tayo, dapat chine-check natin yung go bag natin. Nung dumating daw siya sa Bohol, ang iniisip niya, maliligo siya sa beach, magsa-sunbathing siya, mag-inuman sa mga barkada. Nakalimutan niya na yung pagiging safety officer niya, meron siyang responsibility na yung go bag niya, palagi niyang i-check. So, yung lesson doon is, if you let your guards down, tatama yung unexpected na enemy mo, which is the earthquake, natamaan siya. So, ngayon, lahat ng mga tao yata dito sa Cebu, bumibili na ng yung all-weather na bag. Tapos, sinisidlan na nila ng mga pagkain, medicine, flashlights, batteries. Lahat-lahat. Sana, yun yung wish ko. Sana, we will never let our guards down. Palagi na tayong prepare. Kasi, kung mangyayari man ang whatever na hindi natin gustong mangyari, at least, meron tayong survival kit that will make us survive for several days until the rescue comes. Yun yung lesson. Yeah, that's a very Sa Bugo naman, ito yung personal experience sa Bugo naman ng na nangyayari. Ang isang lesson doon na hindi na-anticipate ng mga organizers, yung overreaction ng private individuals to help kasi na-overwhelm yung na-overwhelm yung road network eh. Ang daming pumupunta doon, walang nag-organize, walang nag-monitor sa traffic. Kaya na-choke. Could you imagine being there for 24 hours? yeah. Imbis na magtulong sila, nakakahiya nga eh. Kasi sila yung tinutulungan ng mga tao along the road. And you could see the bayanihan spirit. Merong nag-prepare ng pagkain, nag-prepare ng kape, nag-iinit ng tubig. Sila yung pinapakain ng mga tao along the way. Yeah. Which shouldn't have happened. Kung meron talagang bigger nagle-level up na siya yung nagko-control, which for me should be the military. In terms of disaster, andyan naman yan sa constitution natin, na yung military talaga, sila talaga yung go-to guy para sila yung magko-control sa relief operation, magko-control sa flow ng traffic, magko-control sa movement ng mga tao, at ano naman, papunta doon sa ground zero, which at that time,
was absent. Kaya nga nagkakaroon ng problema for 2 days, Saturdays and Sundays yun. Imagine people being there nasa kalsada for 24 hours. Wala kang CR. Right. Wala kang matutulugan. Ikaw pa yung tinutulungan ng mga tao. Nakakahiya, di ba? Anyway, yan yung take ko. So, never and never let your guards down. Kung mag-prepare naman tayo, sana tuloy-tuloy na to. Yeah, thank you. Thank you for your insight, Edie. Let's hear it from our press from Central Visayas, Press Royden. Yeah, will you please share with us kasi taga Cebu man ka, no? So yung experience mo doon sa earthquake and what do you think ano yung learnings mo from that? Yeah, may hapon natong tanan, the chair, it's there man. Hapon, press. Ma'am Ruby. Ako experience during earthquake is yun na yung resilience and preparedness na being the DICT as the lead agency of the emergency telecommunications, no? Yung umaga na yan, proceeded diretso ako sa sa Bugop to install Starlink. Dalawang Starlink ang in-install ko sa Incident Command Center at saka sa Incident Command Post. No? So, ang sa akin lang, mayroon akong mga gamit na sa sasakyan, no? So, okay lang, no? During that time, talagang we need the connectivity in the command center para yung mga government agencies may communication para sa mga reports and updates nila, no? So that time yung sinabi ni Director Premo, wala pang traffic no kasi day 1 yan, no? October 1, no? So sa akin naman siguro tingnan namin yan dun sa post-disaster review, no? Yung window ng scam, no? When it comes to dito sa cybersecurity, no? So may mga fake news saka yung mga tao nagsasamantala doon sa yung mga like mag-solicit ng mga pera, no? Saka yung mga scam, no? So yun yung tingnan natin kung may mga posible na safety ang gawin natin na during disaster. Tama yung dapat may magman sa daan, no? Para yung mga nag-volunteer na tutulong sa disaster magiging disaster. Kasi ang problema doon sa dami ng supporter din yung gobyerno, halos lahat gustong pupunta doon. Even yung ang experience ko doon sa command center is ang daming gustong tumulong na galing sa Cebu City, estudyante man, medical students, other groups, no? Including yung mga disaster response from barangay to LGU, ang dami nila. And yung sa Bisaya pa, lawas ug kalag lang dala. Magaling silang mag-response pero wala silang capability, meaning wala silang equipment. So halos karamihan sa kanila ay pinapauwi na yung kinabukasan kasi walang matulugan, no? And paano yung pagkain nila. So yun lang yung mga nakita ko on the ground during that day 1 kasi day 1 lang ako, no? Yung problema ng tulugan kasi at saka yung pagkain. So yun yung hit and run kami doon pag up na yung communication sa alip na kami. Yun lang Mr. Chair. Alam niyo, tiningnan ko yung yung earthquake mapping or incidents. Since 2 months ago, halos sunod-sunod may earthquake eh. Intensity 4, intensity 5. Pero dahil walang buildings na nag-collapse, walang mga taong namatay,
parang ano lang, parang okay lang, no? Parang okay lang. Oo. Until ganun din nung ano, yung 1990 sa nasa Dagupan, nasa Dagupan ako noon eh, nung lindol na yon. Biglang sobrang lakas ang lindol. Wala talagang walang coordinated and organized response na ano ba, mga scenario based na Scenario-based, yeah. testing ba. O, pagka may ganitong lindol, sa Cebu, wala namang ganun eh. Kaya Oo. yung governor, yung mayor, hindi alam gagawin ng lumindol. Yan Yeah, dapat. Sige, go ahead. tama yun, tama yun. Tama yun, tama. Tsaka yun nga pala, no, nandito tayo sa Maynila ngayon. No? Shout out ko yung mga member ng Regional Computer Emergency Response Team, no? Sa Central Visayas, got an award, no, as recognition dito sa CIIT Summit, no? Mr. Chair, hindi kita nakita doon, no? So anyway, Hindi ako pumunta dyan. Kaya hindi ayaw mo pupunta. na ayaw mo na pumunta. Go ahead, go ahead. Okay lang, sige, sige. Yeah. Pero pauwi na ako. Kaya nasa Okay. airport ako ngayon. Alright. Yeah, thank In-invite you. naman din ako. Pero yun nga ang inaano natin. Ngayon sa cybersecurity, nakita ko yung advisory ng DICT. 'Di ba? Na merong mass cyber attack na mangyayari. May intel daw sila. Ano ba ang kakayahan natin na magkaroon tayo ng coordinated na response pagdating dyan? Wala din naman. Ba? Unfortunately, itong dito sa National Office ng DICT, simula pa nung unang DICT Secretary at mga USEC niya, ayaw mag-coordinate sa mga taong nagbibigay ng ideas. Tapos sumunod yung secretary na nito panahon ni BBM na ganun din pala. At yung USEC niya na ganun din. Ngayon may bagong secretary tayo. Hindi makikinig. Pwede namang aminin niya kasi na hindi naman siya cybersecurity. At yung mga kinakausap niyang mga cybersecurity, hindi rin mga totoong cybersecurity. Yung mga pumunta pa siya doon sa isang hacking conference at sinabi niya, hackers are not the enemy. O ngayon, binabanatan pa rin ng gobyerno ng mga hackers, di ba? Anong ngayon? How can we in a coordinated manner respond na mayroong impact ba? Ganito din yung earthquake response kasi pag yung governor hindi naman kaalyado ng mayor, walang mangyayaring coordination doon. Dapat nagko-coordinate sila bago pa mangyari yung sakuna, di ba? Gumagawa na sila ng playbooks. Oh. Based sa data natin. Hindi lang earthquake, bagyo. Ilang beses na ba tayong tinamaan ng bagyo? Saan ba tumama ang bagyo? Ano ba nangyari? Marami ng use cases kasi na dapat nag-perfect na nung response process na hindi kailangan ng mga tao na pupunta doon sa bugo, magdala ng pagkain para tumulong kasi sasabihin na agad ng provincial government, wag kayong gagalaw. May coordinated effort na dyan. The military will secure, the provincial government together with the different municipal government will provide what needs to be provided. Nakailan na tayong ganun. So pag tiningnan mo yung mapa ng earthquake since 2-3 months ago, grabe ang grabe ang movement. Pero mga magnitude 4, 5,
no? Natsempohan yung Cebu ng 6.9, no? 6.9, 6.8. Yeah. Tapos saan yung 7 point something? Sa Davao Oriental. Davao Oriental. Yeah. Ano na, 'di ba? Tapos meron namang kanina lang, kahapon ba yung Baguio? Tapos meron kanina Zambales. So, yung sa Baguio, October 9 yun eh. Oo, 'di ba? Yes. Merong Surigao. Yes. Surigao, Yung grabe. Surigao yung ano, Dito po ngayon katatapos lang. parang ngayon yung Surigao eh. 450 sa Ayun, Lawag La at Union, sa Ilocos La Union. Norte. Ayan, Oh, okay. Ngayon lang. Yes, oo. yun lang. Pero mga marami yung parang tayo yung pinaka paborito. Correct, correct. Yeah. Yep. Mr. Chair, before we go any further on your yung concern mo na yan, let's hear it first from VP Alvin ng La Union. VP Alvin, Kasi lumindol din sa kanila eh. oo, kasi ngayon lang may nabalitaan kami. I think it's 5 point something, no? Sa karagatan naman daw to eh. But yeah, 5.2, ma'am. yeah, 5.2. Anything you'd like to share, VP Alvin? Wala naman, ma'am, nakakatakot lang. Iba yung kanya eh. Bouncy. Yung Yeah. other one kasi is, Pag ganun-ganun nga, no? opo. So, medyo magkaiba. Yeah, ganun, Magkaiba. actually ganun yung sa Bugo. Para kang ano ba sa Tagalog yung ipuspos ba? Inuugoy? Bunal. Ibunan. Idakdak. Kasi hindi siya ano, giling-giling, yung parang vertical kasi hindi Ganon, horizontal. ganon. Kaya yung trauma ng mga estudyante. Pero yung mga estudyante sa Cebu City, parang gusto na palaging mag-aftershock para wala ng klase ba? Yan. Pres, sabi nga nila, pre, sa bugo daw, parang kang dinuduyan, pero yung nagduyan, parang galit. Meron tayong tanong dito mula kay Jean Jensen. Sabi niya, ang tanong niya, what are the critical cybersecurity infrastructures that may or might be affected at times of disasters like massive earthquakes? Yun nga, yung nangyari sa Bugo, walang ilaw, walang tubig, tsaka hindi masyado malakas yung internet. Although hindi naman napuputol yung fiber, yun lang. So, kaya lang hindi gumagana yung tubig kung walang kuryente tsaka yung internet. So, yung resilient na part is siguro yung mga alternative na power, solar. Kailangan talaga yun kasi yung backup kasi dapat one day or siguro 2 days or at least 72 hours may functional yung critical infra, tubig, internet. No? Kasi ang mga tao ngayon, okay lang walang kain basta may internet. So, Pres, alam mo ang na-find out ko na problema sa sa solar power. Pag wala kang Meralco power, wala ka ring solar dahil patay ang ano mo, ang ano yung nilang ng power inverter. Pag wala kang Meralco, patay din yung solar mo dahil yung inverter mo nakakabit sa Meralco yun eh. Di ba? Yeah, oo nga. Yun ang nalaman ko. Yeah. Meron ditong magandang input si Attorney GV. Sabi niya, for disaster preparedness, we can utilize LoRa or static mesh core technology for communication pag down telco signals as long as marami nodes sa area. agree ako ng LoRa 1. Kaya lang wala masyadong nag-i-initiate dito sa atin. Tsaka wala masyadong gumagamit. So, ISM ban kasi yan, dapat naman
gawing ano yan, gawing talagang parang part ng framework na yun yung communication. Kasi yung Yolanda, nung nandun ako sa Yolanda, it's if na kami noon eh. Kasi wala talaga ground zero. Matagal yung baba ng satellite phone. So, it's if ang gamit namin noon, battery operated it's if. Yeah. Wala tayong kalaban-laban talaga dito kahit anong titingnan mo. Kasi pagka bumagsak yung mga critical infra natin, unang-una mawawalan ka ng kuryente. Pag walang kuryente, yung water supply mo hindi ka maano. Kaya may poso kami dito eh. Kasi yung poso, yun ang magliligtas sa mga tao dito pagka nawalan ng Correct. kuryente, nawalan ng tubig. Correct. Problema kasi dyan, wala nang umiinom ng puso at saka tap water. Mineral Totoo na yan. eh. Pero Mr. Chair, meron akong question. Yung military ba natin, are they really prepared? Yung military ba? Ay pag nag-step up yung military during disaster response, meron ba silang capability to deploy infrastructure for communications, power, or water para doon sa mga vital services like Ah, hospitals? Meron ba sila? Yun yung question ko. Hindi, yung sa Meron yan. balik Kasama sa Mr. civil Sir, defense yan eh. balik tayo sa yung sa apat na yung sa thematic ng Office of the Civil Defense. Hindi kasi sila yung nasa iba yung nila hindi sila yung magpo-provide talaga ng ganyan So kasi may sektor yan apat na sektor Sa kanila is yung peace and order, i-maintain muna nila. Yun yung secured nila yung area. Yun yung primary nila. Iba naman yung sektor. Halimbawa sa DICT, lead agency, siya yung in charge ng communication. Kaya yung panahon na yan, day one, nandun ako kasi yun yung mandate namin eh. And kasama na namin yung sa ETC kasi namin, kasama din namin yung may mga kasamahan din kami na uniform personnel. So, part sila. Okay. Oo. Pero yung iba, halimbawa, yung sa magki-clear ng daan, si DPWH yan. So, kasama din niya yung military. Yun yung Okay. parang mayroong mga, kaya lang yung mga contact group, yung mga focal person sa different area, yun yung dapat mag-a-attend sila ng meetings nila kasi quarterly lang yan eh. Kasi pag hindi, yun na magkakaproblema doon sa coordination doon sa assigned sector nila. Yun yung mga issues diyan eh. Yun. Kaya nga, pero kayo kasi, national government kasi kayo eh. Ang tanong diyan, yung provincial at saka yung municipal government or city, Ah, 'di ba? Doon napuputol yung coordination, especially like Bugo, tinamaan sila. Makaka-function pa ah, yung munisipyo doon, 'di ba? So kung hindi maka-function yung munisipyo doon, ano ang protocol noon? ang protocol niyan by law kasi yan eh, yung sa RA ng Office of the Civil Defense. Kung Bugo lang tinamaan, provincial ang yung Correct. provincial hindi pa yan mag-step in. Yung dalawang LGU ang tamaan, yun pa yung provincial government ang mag-step in. Kung multiple LGUs na, pwede nang papasok yung regional national agencies. Saka yung magnitude malaki na, saka na yung national ang papasok. So may mga level. Tapos may mga different phases yan. Yung phase 1, nagrereklamo yung iba kasi walang relief. Hindi pa kasi sa phase 2 eh. Nasa rescue operation pa lang. Wala pang relief and recovery. Parang ganon.
So kailangan mag-declare pa yung incident commander. So yun yung mga hindi natin pwedeng yung parang mag-bypass tayo diyan kasi magkakaroon ng problema eh. So Tama. yun yung nakita ko. Dapat nun. So, i-connect naman natin ngayon sa ano, mga infrastructure na substandard, no? Kasi yun ang ano eh, yun ang cause ng injuries, no? At saka death. Disgrasya, disgrasya. Grasya. So, Tama yun. nakita natin yan eh. Nakita natin yan na yung mga ano, yung mga tinatayong nakakatawa nga yung poste doon sa munisipyo ng Bugo ba yon? Na ang laki-laki nung poste. Yung Static. pala, yung buhos doon, ganyan. Yung beam niya ay Palit- maliit lang. Palitada pala yung mga Di, parang ano, Correct, correct. nandun Ang- ako, parang ano hollow blocks yung paikot niya. Right, right. Nakapile lang. So walang masyadong strength. Ayan. So, ikaw ang munisipyo, ikaw ang nagpapatupad kasi meron, nasa iyo yung Office of Building Official eh. 'Di ba? So, kung munisipyo mismo hindi sumusunod sa building codes, lalo na yung Hindi, mga yung sa Bugo kasi Mr. Chair is yung sa likod ng ano niya may fault line na kasi yan. So I don't know, parang binawalan na sila doon na mag-construct. Kaya lang di natin alam, na-approve pa rin sa city. So exactly. yun yung hindi natin mai-blame yung yung taga DOST na nagpa-findings doon. Kasi doon nila nilagay yung City Hall na sinabihan na sila na may fault line diyan. Kaya nga, 'di ba? So, yung regulatory implementation or implementation of the law is also a part of the value chain. 'Di ba? Tapos yung gagawa ka lang ng bahay mo na hindi ka susunod sa building code, yung mga hollow blocks, walang bakal. Basta itayo lang yung hollow blocks. Kung may bakal man, pwede na yung maliit lang. Pwede na yung kawayan. Pwede na kawayan lang ang ilagay mo doon. So, mahaba yung problema sa value chain nitong earthquake na issue natin. 'Di ba? Right. O yung nga hindi pa nag-earthquake ng mga tulay, bumagsak na. Paano Correct. na lang kung mag-earthquake pa? So kakabit din sa corruption, kakabit din sa very poor implementation of the law na yung mga nagpapatayo naman ng bahay, kung susundin nila yung batas, mapapamahal naman sila. 'Di ba? So yung instead na kukuha sila ng engineer, kukuha na lang sila ng hindi engineer. O di basta tatayo lang yan, okay na yan. Baka ganun nangyari doon sa ibang mga bahay. Di ba? So, malaking problema. Ngayon, dito sa Metro Manila, sa fault line, sinasabi ni PBOX ba o ni DOST na pag dumating ang the big one, mga 30,000 people ba yung sinasabi nilang mamamatay? 30,000 or 100,000 na gano'n. Basta may sinasabi sila. Ang dahilan yata nun, dahil yung mga buildings, mga luma. No? Pero yung tinira naming kondo sa Ortigas, lumang building yun, pero ang tibay nun, kahit yung inner wall ng kondo, buhos. Hindi ka makapagkabit ng basta-basta doon sa inner wall eh. Mukhang mas compliant pa. Pero instead na manakot ba, no? Na may 100,000, ano naman gagawin ng mga tao? Wala naman sila lilipatan, ba? So, ano ba talaga ang magandang approach dapat ng ating government when it comes to this earthquake na hindi naman natin napipredict?
Correct. Mr. Chair, merong sabi dito ni Jean Jensen, Sir Angel, that's a strong point. It's time to conduct emergency response drills round the clock. And he means din na dapat meron din sa gabi, no? At ang sabi din niya, si Jean Jensen, safety and emergency preparedness should be embedded in culture and mindset. At maidagdag ko na rin na yung sa safety and emergency preparedness natin, dapat ang iboboto natin ay yung mga karapat-dapat. 'Di ba? Ayan. Boto Gagaling na natin yung naman eh. bulatik. Yung mahilig magbulatik, yun ang gusto natin eh. Oo eh, 'di ba? Talaga naman eh. Nakaka... Safe na safe yan kasi yung mga kongresista natin, contractor din. Sana kung contractor na maayos. Oh my gosh. Mga contractor din puro lang pamimera. Correct, correct. Pero let me say this from TESDA's perspective. Dito sa Cebu kasi, yung mga buildings constructed before 2000, year 2000, ang yung mga ano doon, yung mga rebar workers at saka yung mga masons, wala pa mga formal training. Mhm. That is also very important. At isang factor din yan na mag-contribute sa strength ng building. Kasi we started correcting the bad habits ng mga masons at saka mga rebar workers, mga year 2000 na eh. Kasi doon pa nag-start yung formal training ng mga trade skills workers dito sa Cebu. And before that, wala talaga. Kasi nakikita ng mga taga Maynila na yung mga ginagawa ng mga masons at saka mga rebar workers dito, hindi naman lahat, pero mostly, ay mali. Kaya nag-start tayo correcting sa mga skills nila, mga year 2000 pa lang. So expect mo na yung mga buildings constructed before that, merong mga shortcut yun. So hindi talaga yun yung pagtali ng mga rebars, yung mga sizes ng mga rebars, at saka yung mga bad habits ng mga masons na pag halimbawa kasi isang factor diyan, pag naghalo ka ng simento for example, dapat ubusin mo talaga yon. Mhm. Ang nangyari kasi pag merong meal break, pinabayaan yung basa na simento kasi kumakain yung workers. Pagbalik nila, natuyo na, dinadagdagan ng tubig, which is mali. So Ito na yun sa diminish quality. kasi yun sa strength ng semento eh. Yun yung isang bad habit na nakita natin before na kinokorek natin. At saka sa river workers naman, yung proper way of tying. Meron talagang specific length at saka merong methodology on how to tie the rebars properly para stronger siya. Hindi dati nung yung mga ginagawa dati na sino-shortcut. Kaya yung strength ng mga rebars hindi gaano ka-strong. Yun lang yung inputs natin doon sa mga skills level ng mga skill workers natin. Yeah. Okay. Let's talk about communication, no? Kanina sinabi ni Mr. Chair na meron daw siyang poso, no? Pamalit ng kanyang in case na mawalan ng water supply. Yung sa communication natin, what's your take on having a two-way radio, no? Para as form of our communication in case magkaroon talaga ng disaster, like earthquake. At meron na ba at you think this is effective? Sige, ikaw na, ED. Yung two-way radio, meron ka ba? Na-test mo ba? You think it's effective? Actually, nung pumunta kaming Bugo, in-anticipate na namin yan na magkaroon ng communications breakdown. So may dala kaming made in China na two-way radio.
Ang problema pagdating namin doon, ang dami palang merong ganon gumagamit the same frequency. Marinig ka, merong construction na ano, merong vendor ng hardware, merong yun lang yung problema doon. Kasi yung what is available doon sa internet, almost everybody has. Kaya yung traffic hindi masyadong malinis. Yung Ay, radyo yung namin, downside doon. yung radyo namin dito sa bahay, may biglang, oh, isang order daw ng fried rice. Ginagamit pala, ginagamit pala ng restaurant. Oh, isang order ng fried rice, additional. Yeah, but at least though, at least kung talagang Pero kinakailangan, nagagamit naman talaga. I mean, yung yeah, dalawang sasakyan kasi kami, oo. nag-communicate kami, pag walang traffic, maririnig talaga. Pero minsan may sumisingit na, ay, merong simento order, deliver doon, merong mga ganun. Kaya very, very, Sabi ni Yeah, pero Rodden, siguro yun ito sa sabi ko na yung inverter nakakabit sa power. So pag grid tie or on grid, yun sa amin hybrid eh. So pagka may araw, solar. Yung nga lang, kailangan mo lagyan ng lagyan ng battery. So mhm. at least mga tatlong 10 kilowatt hour battery para buhay pa rin yung buhay pa rin yung inverter mo. Pero yun nga, hindi pala yun. Solar ka lang, hybrid ka, kailangan mo rin ng battery para pag pag walang power, yung inverter mo buhay siya. Yan. Yeah, correct. Yeah, isingit ko lang correct, po, correct. Mr. Chair, si Lenelio Opida Morga, yung ating PixPro member from Qatar. Hmm. Pero na kaming reply dun sa inyong email. So, paki-check na lang ulit, no? Regarding our initial meeting, ito, Mr. Chair. Sabi naman ni si Steven Roy Consulta, suggestions po, hopefully magkaroon po tayo ng role and participation sa darating na election 2028. Tama 'yon. Actually kami every election very active kami sa mga election period. Kaya talaga kailangan mag-participate tayo at suportahan natin yung tamang kandidato. Ito si BBM, hindi ko naman binoto to pero he turned out to be very objective so far sa mga nangyayari. No? Yeah, Kaya kaya saludo pa rin tayo sa kanya. okay. Yeah, sabi ni Tebo, baka possible po magkaroon ng emergency evacuation areas, mga LGU, made from container vans na pwede gamitin for earthquake or typhoon relocation once needed. At doon, meron na rin available relief goods at emergency supplies and comms needed. Talagang ka na, prepper ka na talaga. Doomsday prepper. Oo, diba? Tama 'yun. Kaya yung mga politiko natin dito sa nangyaring corruption dito sa nai-expose na mga corruptions. Tigilan na muna nila yung pangungurakot. Gastusin muna lahat nilang pera para sa mga constituents nila, no? Mag-prepare sila ng maayos na evacuation center at mag-drill sila, no? At dapat mag-usap-usap sila. Tama na muna yung politiko. 'To mga lintik na mga 'to, puro lang pagnanakaw ang iniisip. Magpopolitiko dahil kikita ng pera. Diyos ko. Kaya Tapos yung nga eh. mga tao, mga mamamayang pagka may sakuna bibigyan lang ng bigas na at sardinas na wala ngang matulugan, 'di ba importante yung CR, yung mga bata, lalo na mga babae. Kailangan 'yan na may malinis. Hindi
Yun ang isipin nila. May mga anak din naman siguro sila. Yeah nga. Eh, sabihan nyo yung mga politiko nyo dyan sa mga area nyo. Mr. Chair, mo out ako kay mag-check-in ko. Okay, okay. Sige. Sige. Thank you, Okay, Press Roy. ingat ka, Press Roy Ingat na din. biyahe. Yeah. Sabi ni Michael Thank you. Reyes, Boarding na. Boarding. yeah. Sabi ni Michael Reyes, cybersecurity during an earthquake requires proactive measures like disaster recovery plans, data backups, and hardware redundancy, along with reactive strategies such as securing remote work and training employees to recognize post-disaster scams. It's also important to be aware of physical security risks as damaged systems and general chaos create opportunities for criminal activity and to protect against potential attacks on seismic equipment itself. Agree. Well, I couldn't agree more, no? Lalo na ngayon na nakikita natin yung mga movement. Almost every day may tremor sa ibang lugar. We have to consider that, no? Unfortunately, ang magsusurvive lang talaga sa earthquake ay yung nakita kong buildings na data center built talaga siya. Hindi yung building na nilagyan ng data center. Yun talagang data center talaga ng purpose niya. Kasi may makakasurvive yun ng intensity 8 at makaka-operate yun ng 1 month. May supply, may kuryente yon dahil may malalaking generators, may supply ng fuel or crudo. Pero on the other hand naman, kung yung impact ng sakuna ay 1 week hindi pa tayo nakabangon, 2 weeks hindi pa tayo nakabangon, our data will be the least of our worry, believe me. Yeah. Dito sa Cebu, Mr. Chair, 3 building lang ang nakita ko constructed that way. Isa, yung NPC Control Center sa Banilad. Pangalawa, yung data center ng Globe sa IT Park. Pangatlo, yung simbahan ng Mormons sa Lahog. lang yun. May bago dyan si EPLDT, yung kanilang Vitro. May yung isa luma, yung isa bago yon. Ano rin yun, data center design din yun. Saan yun? Sa Natalie Bacalso? AS Fortuna. AS Fortuna. Okay. AS Fortuna. Sige. Oo. So Yeah. yun, din yun. Kaya, well, ang ang babantayan talaga natin is yung mga bahay natin. No? Hindi natin alam kung magsusurvive yung mga bahay natin sa earthquake. Kaya, ang dito sa bahay, may plano na kung anong gagawin ng mga bata pag may earthquake. Doon ka talaga sa ilalim ng table. May masisiksikan ka, doon ka talaga para hindi ka matamaan ng debris, no? Baka yung mga palitada na ginawa, yun ang babagsak sa ulo mo. Right. So, yung cover, very important talaga yon. Doon ka mag-duck and cover and hold sa ilalim ng table or anything that can cover your head, no? That is very important. Ang isang ang inaano namin dito, yung search and rescue dogs. Kaya ang dami namin mga ready to be trained na mga search and rescue dogs kasi nakita natin yung mga bumagsak. Hindi ang tagal mahanap ng tao lalo na yung hindi na makasigaw na mga tao na natabunan. Aso lang ang makakahanap doon. Mabilis. Kasi time is of the essence eh. So yung barkada ko na ang expertise naman niya is to train bomb sniffing, protection, and search and rescue dogs. Yun ang gagawin namin. Para marami tayong aso na maghahanap at for free, no? Kung magagamit ng mga different ng libre, ipapagamit natin yon.
para mabilis mahanap yung mga buhay pa na tao kasi naaamoy pala nila yan. Pagka pagka nininerbyos, 'di ba pag nasa natabunan ka, nervyusin ka doon eh. Naaamoy pala ng aso Yeah, 'yun. may na-emit kang ano. Oo, kaya Yeah. mabilis nilang so 'yun. Yun ang mga preparations. Very important, number one, para sa akin, mag-identify ka na sa bahay-bahay niyo kung saan kayo susuot. Huwag kayong tumakbo palabas. Lalo na kung biglang lumakas yung lindol, baka madisgrasya pa kayo. So yun talaga yung duck, cover, and hold. Yun ang pinaka sa akin. After that, saka natin problemahin kung anong dapat gawin. Yes. At sabi rin ni Tebo na sana marami na tayong natayong emergency center sa trilyon pesos na nawala. Oh, okay. And with that, ako, Mr. Chair, ED, VP Alvin, it's already 6 o'clock. Ang bilis, ganun-ganun lang ay lumipas ang ating isang oras. So I'll just like to have your short message of say precaution and warnings to our Kapix Pro. We'll start off with VP Alvin. VP Alvin, ano yung message sa ating mga kababayan? Stay safe po sa lahat and always pray to God. Siyempre, Amen. Yes, yung importante. guidance niya lagi. Kasi natural disasters are inevitable naman. Pero still, maging aware pa rin po tayo every time po. Thank you po. Thank you, VP Alvin. Our ED, Kuya Primo. Never let your guards down. Lalo na yung kalaban natin, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung kailan darating. You should be always on your guard. Okay. Yes, thank you. At bago ko ibigay kay Mr. Chair, no, for his parting message at para sa ating extra, ay again, gusto ko lang sabihin sa ating mga Kapix Pro na no, yung ating pag-prepare sa ating mga networks, no, dapat ganun din tayo mag-prepare sa ating community, and remember that it always starts with us, no? And I hope that araw-araw ay hindi lamang tayo maging cybersecurity advocates, but also we also keep in mind, no, na tayo ay maging responsible Filipinos. Okay. At kasama dyan sa pagpili ng inyong mga iboboto. Okay, okay na ako, Mr. Chair. Mr. Chair, for your parting message and for our So, extra. sa cybersecurity, meron tayong tinatawag na scenario-based testing, no? At tinetest natin yung mga different scenarios. Ganun din na gawin nyo sa bahay nyo. Drill kayo sa bahay nyo. Importante, lalo na kung yung mga anak nyo ay maliliit pa at magtatrabaho kayo, may iwan sila kasama mga kasambahay. Dapat alam nila kung anong gagawin nila. Pinaka-importante, magtago muna. Kasi yun ang first na save ng buhay at mag-prevent ng injury. Kahit maliit na bato, pag tumama sa ulo yan, delikado yan. Diba? Kahit maliit na semento. So, i-practice nyo. At mag-ano na kayo kung ano ang mga situation. Wala si Papa, wala si Mama. Anong gagawin ninyo? Saan kayo magkikita-kita? Kung stay put lang kayo dyan. No? Basta pupuntahan kayo ni Papa dyan. Pupuntahan kayo ni Mama dyan. Yan. Lalo na kung maliliit pa yung mga anak nyo. Kung anak nyo naman pumapasok, padala nyo ng go bag. Go bag na may flashlight, may whistle, may sa amin may radyo, yung 5 kilometer na radyo na
gagamitin lang nila pagka ganong mga situation, no? At least pag within range ka na, pwede nang magkausap. Lagi may Correct. flashlight, no? Ang at yung ano, yung gutom. Importante sa amin, yung mga bata, ang turo sa kanila, hindi magpanik pag nagugutom kasi hindi yan masama. So, makakasurvive ng isang araw, makakasurvive ng 2 araw. Hindi magpapanik. Okay, so medyo mahirap, may lindol na naman nangyari. Sana Right. hindi sana tumigil na. Sana Okay. humupa na 'to, humupa na ang, paggalaw ng lupa, Mr. Chair, at lagi tayong magdasal. Importante, importanteng-importante ang dasal, 'no? As community, we pray. Yan. Alright. Okay, so Friday na naman, mga nagdadasal ka ba? Hindi po. Ah, Friday na naman mga ka-Pix Pro at sabi nila happy weekend. Pero tayo sa cybersecurity at lalo na may lindol lagi sa ibang lugar at baka dumating sa atin, no? Wala tayong happy weekend. Meron Walang weekend. alert weekend. Okay? Alert weekend lang. tayo, walang Alert. weekend. Okay. Alert lang, walang weekend. Thank you very much. Thank you. So, Ingat maraming kayo, ingat. salamat, VP Alvin. BB Alvin, maraming salamat. Bye. Maraming salamat, Oh, ED. Thank you, bye. Thank you, Mr. bye. Chair, at sa inyong lahat, mag-iingat po Thank kayo. you, Miss Magdasal Ruby. po tayo. At Thanks. magandang gabi po sa inyong lahat. Okay po.